Mukhang may mga exciting development sa buhay ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Ayon sa balita, ipinakilala ni Kim Chiu si Paolo Abilino sa kanyang tita na maaring isang malaking hakbang para sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda, nag-react din si Jolys at tinanggap ang responsibilidad na mag-aksyon laban sa mga basher ni Kim. Siguro maraming mga fans ang nag-aabang sa mga susunod na kabanata ng kanilang kwento. Ano sa tingin mo ang magiging epekto nito sa kanilang mga personal na buhay o career? Mukhang isang makulay na balita ito na tiyak ikinagulat ng mga fans ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang pagpapakilala ni Kim kay Paolo sa kanyang tita ay isang malinaw na sinyales ng pagpapahalaga at tiwala sa isa't isa. Kaya naman maraming mga tao ang nagiging curious sa estado ng kanilang relasyon. Isa itong malaking hakbang, lalo na't ang pagpapakilala sa pamilya ay may malalim na kahulugan na maaaring nagpakita ng seryosong intensyon ni Kim sa kanilang samahan. Tungkol naman sa reaksyon ni Jolys laban sa basher ni Kim, natural lang na may mga taong magtatanggol sa mga mahal nila sa buhay. Malasakit lang ito at isa pang patunay na may mga taong laging nandyan para sumuporta sa kanya, lalo na sa mga panahon ng kontrobersiya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang magandang bagay na rin na ipinakita ni Kim at Paolo ang kanilang respeto sa isa't isa at ang kanilang pagiging open sa kanilang fans. Sa ngayon parang masaya sila sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga relasyon. Kaya't ang mga ganitong balita ay nagpapakita ng mas positibong aspeto sa kanilang mga buhay. Ano sa tingin mo? Maganda bang suportahan natin silang pareho sa kanilang journey? Sa balitang ito, isang magandang angle na maaaring idagdag ay ang pagpusbong ng kanilang relasyon. Hindi lang sa personal na aspeto kundi pati na rin sa kanilang mga career. Si Kim Chiu at Paolo Abilino ay parehong kilala sa industriya at may mga malalaking following. Kung magiging mas bukas sila tungkol sa kanilang relasyon, malamang na magiging inspiration sila sa marami, lalo na sa kanilang mga fans na tapat na sumusubaybay sa kanilang journey. Pati na rin si Jolys na nag-action laban sa basher ni Kim. Makikita na may mga taong nagsusuporta at nagtatanggol sa mga mahahalagang tao sa kanilang buhay. Ipinakita nito na hindi lang sa mga fans ang may malasakit kundi pati mga kaibigan at pamilya. Isang magandang halimbawa ng pagtutulungan at pag-aalaga. Kahit na may mga basher na hindi mawawala, ipinakita rin ito na si Kim Chiu at Paolo Abilino kayang mag-handle ng mga ganitong issue at ituloy ang kanilang journey nang hindi naapektuhan ng mga negatibong komento. Siguro isa sa mga susunod na hakbang ay makita ang mas maraming moment nila na ipinakita sa publiko. Kung magiging mas open sila sa kanilang relasyon at mas marami pang makikita ang kanilang journey, ang mga ganitong kwento ng pagmamahal at suporta ay tiyak magbibigay saya sa kanilang fans. Ano sa tingin mo? Magiging maganda ba para kay Kim at Paolo kung mas maging open sila sa kanilang personal na buhay sa hinaharap? Ngayon mga kachika, present na ulit siya sa It's Showtime at kapuna-puna mga kachika na sobrang saya ni Kimi. Okay, actually sa panimulang bahagi pa nga lang ng It's Showtime, todo-todo talaga yung pasasalamat niya sa lahat ng mga sumuporta sa kanila sa Cebu, di ba? Sa Coronadal, sa Jensan. Kasi siguro mga kachika, maski si Kimi ay hindi ine-expect na ganun pala karami yung mga fans nila ni Paolo Abilino sa Visayas tsaka sa Mindanao. Kaya nga mga chika, di ba? Like what I said on my content yesterday, nung pumunta sila, di ba? Sa SM Seaside, Cebu, Coronadal, and then sa KCC Mall mga kachika sa Jensan. Parang hindi promotion tour ang nangyari mga chika, parang concert sa dami ng tao. Diba? Lahat excited na makita syempre ang Kim Pao. Ano na talagang bihira lang, diba? Bumisita sa mga lugar na yan sina Kimi tsaka si Paolo nang magkasama. And then mga chika, another update naman tayo, and this is about the post of Kim Chiu sa kanyang Instagram
Instagram account yesterday. So mga kachika, mukhang ang ating Chinita Princess ay nagre-reminisce nung mga memories nila ni Paolo Abilino nung sila ay bumisita last year sa Dubai, UAE. Diba? Doon sa post ni Kimi, mga chika, makikita natin na nagja-jogging nga sila ni Paolo. I think in front of Burj Al Arab, okay, sa UAE yan. At makikita natin mga chika kung gaano kasaya si Kimi tsaka si Paolo dyan sa video na yan mga chika, habang sila ay nagwo-workout ng magkasama. Feeling ko nga mga chika, paayuda sa atin to ni Kimi kahapon eh. Come to think of it, nasa Dubai sila last year, I think around July, di ba mga chika? So July pa to last year, pero kahapon lang ipinost ni Kimi. Kasi kitang-kita nyo mga chika, July pa lang last year, 2024. Para na talaga silang magjusawa eh. Diba nakita nyo yung tawanan nila, nakita nyo kung paano sila tumatakbo dyan. Napaka-sweet mga kachika. Yan yung something na hindi pa nila kayang i-broadcast last year mga kachika. Kaya yesterday lang ipinost ni Kim yan mga kachika. Sabi ko sa inyo eh, di ba? May mga activities na sila last year pa lang na talagang sobrang sweet sila mga kachika. Pero isinisikreto nila sa atin. Di ba? Madalas may mga makikita tayong video, yung mga patagong shot lang eh, di ba? Mga patagong picture lang. Pero eto mga kachika, si Kimi na mismo yung nagpo-post, di ba? Sa kanyang Instagram account na tila ba proud na siyang ipagmalaki yung mga kilig moments nila ni Paolo Abilino when they are out of the country. At alam natin mga kachika, hindi lang basta-basta jogging yan. Kasi after ng jogging na yan, may kasunod na date yan. Actually, nakita ko nga mga chika, I think they run for almost an hour, di ba? 10 kilometers. Malayo-layo yan. So, 1 hour silang magkasama sa umaga. And then maybe after nyan mga chika, ay kumain or nag-coffee sila sa labas. Basa ko nga rin mga chika sa comment section, may mga fans doon na nagsasabi na kaya daw siguro ipinost din ito ni Kimi bukod sa ifiniflex niya nga yung kasituan nila ni Paolo Abilino last year. Siguro daw ay namimiss din, di ba, ng Chinita Princess natin ang Dubai, di ba? Siguro daw naiisip niya na magbakasyon doon kasama si Paolo Abilino recently, kaya niya naisipang i-post yan. And then mga chika, another Kimpaw update naman tayo, and this is about the another post of our Chinita Princess sa kanyang Instagram account din, kung saan ikinompile niya yung iba't ibang mga ganap nila ni Paolo Abilino last weekend sa Visayas tsaka sa Mindanao. Actually may mga nakita na tayo, di ba, yesterday tsaka nung nakaraang araw, pero ito mga chika, camera ito ni Kimi, okay, or maybe camera ito ng Star Cinema or yung mga cameraman nila, kasi napakagaganda ng kuha. And again mga kachika, makikita natin dyan kung gaano kadami yung mga supporters ng Kimpaw. Nakita ko dyan yung pinakagusto ko sa lahat nung mga napuntahan nila. Diba yun yung part na yung mga audiences, yung mga fans, winawagayway nila mga kachika yung mga flashlights nila sa cellphone habang nakatutok iyon kina Kimi tsaka kay Paolo. Kaya sa background para ang ningning eh, diba, parang mga bituin yun mga kachika na nasa likuran lang ng Kimpaw. Then syempre mga kachika, dahil buhos talaga yung pagsuporta, diba, yung pagtangkilik ng Kimpaw community kina Kimi tsaka kay Paolo, makikita nyo rin sa performances nilang dalawa na talagang nag-all out na sila. Diba, talagang ginalingin nila, makikita nyo yung ngiti sa mga labi nila, makikita nyo yung appreciation nila mga chika kung gaano sila nagpapasalamat doon sa mga pumunta, doon sa mga nanood sa kanila. And to be honest mga kachika, yung iba dyan hindi native from Visayas and Mindanao yung iba dyan taga Manila mga kachika na lumipad pa talaga sa Cebu tsaka sa Coronadal, sa Jensan para lang makita at masubaybayan yung mga performances ng Kimpaw. So ganyan kasi na Kimi tsaka si Paolo sa kanilang mga fans. And then nakita ko nga rin sa video na yun mga kachika, yung mga tao talagang todo hiyawan. Meron pa nga ako nakita doon mga chika, parang naiiyak yung babae. Hindi ko alam kung sa kilig ba yun o dahil tears of joy. Nakita niya si Kimi tsaka si Paolo sa personal. And then meron doon mga bata, di ba, mga middle age, mga matatanda. Talaga namang buhos na buhos ang suporta sa ating mga iniidolo. And I exactly know how they feel. Nung nakita ko rin mga kachika ang Kimpaw sa personal, ganyan din yung naramdaman ko. Hindi ko talagang ma-explain yung feeling eh. Ang layo doon sa pakiramdam kapag sila ay nakikita ko lang
malamang sa YouTube, di ba? Sa Facebook, social media, sa TV. Compare mga kachika kapag nandun sila sa tapat mo. Ba, yung personally mo silang nakikita and may mga chances pa mga kachika na tinitignan ka nila. Kaya nga like what I said earlier mga chika, talagang sobra-sobra yung pasasalamat ni Kimi kanina sa It's Showtime. Actually siguro yung mga fellow It's Showtime host nila, no? And nabilib din, di ba? Kinongratulate nila si Kimi dahil nga sa successful na pagbisita nila sa Cebu, Coronadal at Jensan. By the way mga chika, habol ko lang din, ano? Since related din naman ito sa ginawang pagbisita nga ni Kimi tsaka ni Paolo sa Visayas tsaka sa Mindanao, I also saw this picture kung saan makikita natin si Kimi tsaka si Paolo kasama yung tita ni Kimi. So mga kachika, previously kasama ni Paolo tsaka ni Kimi yung mga kapatid ni Kimi. This time, yung tita niya na mga chika. Actually, akala nga nung iba, no, dun sa mga hindi nakakaalam na nag-pass away na yung mama ni Kimi, akala nila mama daw ni Kimi yun kasi sobrang hawig nga daw ng ating Chinita Princess. Pero mga chika, nung nakita ko to, nakakatuwa kasi nga dito malalaman, mapapatunayan natin na talagang welcome na si Paolo Abilino sa Chu family. Hindi lang kapatid mga kachika, this time tita na eh. Diba? So palapit na ng palapit yan mga kachika sa papa ni Kimi. Kaya nga magugulat na lang tayo one day kasama na ni Kimi tsaka ni Paolo sa iisang picture. Okay? Yung mismong daddy ng ating Chinita Princess. So nakaka-excite yan, abangan. Kasi definitely kapag ka nakita natin yan mga kachika, kasal na yung susunod dyan. Kung baga, we are hearing the wedding bells. And then mga chika, last update naman tayo for today. And this is about the letter, okay, na ibinigay ng Julie's Bake Shop sa ating Chinita Princess. Actually, ang letter na to mga chika ay more on congratulatory message for Kimi. But bukod dyan mga kachika, no, ay inako din nila ang accountability dito sa nangyaring issue, okay, sa ating Chinita Princess doon sa mga bashers niya sa Mindanao. If you could still recall mga kachika, di ba, may mga posters doon ang Julie's Bake Shop, mga banner, di ba, mga tarpaulin, kung saan tinakpan nito mga bashers na ito ang mukha ni Kimi. We all know Kimi's the one endorsing, di ba, ang Julie's Bake Shop. And then etong mga bashers na ito walang magawa. Again, ang paniniwala nila si Kimi binabanatan or dinadamay, di ba, kay Duterte. Kaya mga kachika, galit na galit sila sa ating Chinita Princess. So pinaliwanag dyan mga kachika ng Julie's Bake Shop na hindi nila kinokondone, pinapayagan or pinapahintulutan yung mga ganong klaseng insidente. Di ba, yung ginawa kay Kim Chiu na direktang pambabastos, di ba? Tinakpan yung mukha na, di ba mga chika, na hindi naman talaga kasalanan ni Kimi. Baga talagang ginawan lang siya ng fake news. Kaya ganun na nga mga kachika yung ginawa, di ba, ng mga bashers niya sa Mindanao. And then dagdag pa nga ng Julie's Bake Shop dyan mga chika, inaksyonan na nila yung insidente na yan mga chika, yung ginawa nga na pambabastos or pagtatakip, di ba, sa mukha ng kanilang endorser na si Kimi doon sa mga poster banner ng Julie's Bake Shop. Kaya hanggang sa ngayon, di ko pa rin malaman kung bakit nga ba nila ginagawa yan sa ating Chinita Princess. Hindi ko alam minsan kung yan ba mga bayad or di ba talagang frustrated lang sila dahil bitter sila, di ba, sa Kim Pao. Hindi natin masabi, pero as much as possible alisin natin yung toxicity sa channel natin mga chika. Hindi ba si Kimi tsaka si Paolo ang gusto lang nila lagi ay good vibes, di ba? Ayaw din nila ng mga toxic na tao. So that's it for today mga chika. So walang promotion ngayon ang Kim Pao ng magkasama. Si Kimi pumasok siya sa It's Showtime and I think si Paolo nagpapahinga siya ngayong araw, di ba? Sabi niya nga work-life balance. Okay, kapag ka nag-work siya, nag-i-spend din siya ng time para magpahinga. And again, 8 days na lang mga kachika, mapapanood na natin ang My Love Will Make You Disappear sa mga sinihan. March 26 na po yan, kaya tulungan natin sina Kimi tsaka si Paolo na gumawa ng record-breaking history pagdating sa pelikulang Pilipino.